Scottie Thompson, hanggang kailan nga ba magiging out yung Commissioner's Cup at Aljun Mariano? Nasa free agency na nga at magiging kapalit pala ni Chris Newsome na matagal na ngang tinatarget ng Barangay Ginebra. Yan nga ilan sa mga maiinit na pag-uusapan natin sa videos na ito, mga ka-idol. Sa ngayon nga mga ka-idol, mas pinatitindi ang tapatan ng bawat team at mas nakikilala natin kung sino-sino nga ba ang mga malalakas na import at ganoon din naman ang mga local player. Katulad na lamang sa nakaraang linggo mga ka-idol kung saan kinilalang ang Player of the Week ang bagong import ng Rain or Shine na si Demetrius Treadwell. Habang ito namang si Marshall Lassiter ng SMB naging 3-pointer of the week. At nakuha naman ng isang rookie na si Pranyu ng Northport Batang Pier ang Smart Move of the Week. At katulad din mga ka-idol ng Rain or Shine ay nagpalit na rin ng import ang NLEX Road Warriors matapos ngang itong si Thomas Robinson ay mapaaway kay Coach Pido at siya nga ay pinauwi na at pinalitan ng bagong import na si Stockley Shafi mga ka-idol. At para naman sa current standing mga ka-idol, pinangunahan niya ng undefeated na Magnolia Hotshots at sinundan ng Phoenix Super LPG na may 5 panalo at 1 pa lamang talo. At nandiyan ang Barangay Ginebra at Meralco Bolts na may 4 na panalo at 1 pa lang talo. Nandiyan ang San Miguel na may 3 panalo at 1 talo, Northport Batang Pier 3 panalo at 2 talo, TNT na may 2 panalo at 3 talo, Natira Firma na may 2 panalo at 4 na talo, NLEX Road Warriors na may 2 panalo at 4 na talo. At nasa bottom 3 nga ang Rain or Shine, Blackwater Bossing at Converge Fiber Xers. At sa nangyari nga kay Thomas Robinson at Coach Pido, itong si Coach Pido Harencio ay nagkaroon nga ng 20,000 fine for verbal grave threats on Thomas Robinson, habang si Thomas Robinson naman ay napauwi na. At kung babalikan nga natin mga ka-idol na naging matinding laban nung nakarang linggo, tinalo nga ng Northport Batang Pier ang TNT sa score na 128-123 na naging best player of the game dyan ay walang iba kundi ang kanilang leader na tila leader nga na si Arvin Tolentino, nakakuha ng 27 points, 9 rebounds at 3 assists. Tinalo naman ang sinasabing pinakamalakas na team ngayong conference at undefeated na Magnolia Hotshots ang NLEX sa score na 99-72 at ang naging best player of the game dyan ay walang iba kundi ito si Mark Baroka na nakakuha ng 19 points, 5 rebounds at 9 assists. Nandyan din na tila pinalakas at solid ang lineup ng Phoenix Super LPG dahil tinalo nga nilang Converge Fiber Xers sa score na 99-98 at ang naging best player of the game dyan ay walang iba kundi ang kanilang import na si Jonathan Williams na nakakuha ng 27 points at 16 rebounds. At sa pagpapalit naman ng imports ng Rain or Shine ay nakapanalo na nga sila kontra Blackwater Bossing sa score na 115-110 at ang naging best player of the game dyan ay walang iba kundi itong bagong player nila na si Adrian Nukum na nakakuha ng 14 points at 3 rebounds. Habang hindi rin naman paawat ang lakas ng Meralco Bolts dahil tinalo din nila ang NLEX sa score na 97-94. Nang naging best player of the game dyan ay ang kanilang activated player na si Chris Banchero na nakakuha ng 15 points, 3 rebounds at 2 assists. At hindi rin nagpaawat ang Barangay Ginebra dahil tinalo nga nila ang Tira Firma sa score na 110-99. Nang naging best player of the game dyan itong si Christian Standardinger na nakakuha nga ng 24 points at 10 rebounds. Sa laban na ito ay good news nga dahil muli nating nakita itong si LA Tenorio na naglaro mga ka-idol. Gayun din naman itong si Jamie Malonzo na sinabi rin ni LA Tenorio sa kanyang pagbabalik, hindi pa ito ang pagtatapos, simula pa lang ito. Dagdag pa nga ni LA Tenorio, while doing treatment I never thought of playing basketball talaga. I'm really focused on healing, getting better and getting back my health. Not because I want to play basketball but it's really for my family, my children and my wife. Yun ang focus ko. Na nakabalik man itong si LA Tenorio at Jamie Malonzo mga ka-idol. Malungkot naman dahil itong si Scottie Thompson ay pansamantalang hindi muna makakapaglaro sa Barangay Ginebra dahil na rin sa kanyang injuring natamo mga ka-idol. And anunsyo nga ni Coach Tim Cone, he'll be ready by Christmas, that's for sure. He better be or else I'll injure him myself. At isa ring malaking pagbabago ang naganap sa Barangay Ginebra at gumulat sa lahat kung saan itong si Aljun Mariano ay pinapakawalan na nga ng Barangay Ginebra dahil nasa free agency na siya mga ka-idol. Dahil na rin sa bali-balitang matutuloy na ang plano ng Barangay Ginebra na makuha itong si Chris Newsome na alam na nating matagal nang inaasam ni Coach Tim Cone at Ginebra Management na makuha ang tuluyan. Lalo pat nalalapit na rin na matapos ang kontrata nitong si Chris Newsome sa Meralco Bolts at sinasabi nga na hindi na siya pepirma o mag-e-extend dahil pinaplano niya na talaga na mapunta sa Barangay Ginebra sa susunod niyang kontrata. Na kung kayong tatanungin ko mga ka-idol, karapat dapat nga kaya napakawalan na Barangay Ginebra itong si Aljun Mariano kapalit nitong si Chris Newsome. Kung ano yung kasagutan, suggestion, question, advice, let's comment down below mga ka-idol at maraming salamat sa inyong panonood.